Ladies and gentlemen, please get off the program if you are not into sex, drugs, and alcohol. The Diego Bandido podcast is about to begin. Kasama ko siya sa Isabela dati. Ano yung mountaineer, talaga mahilig siya sa outdoor, sa knives, sa mga ganyang bagay. By the way, kung may beer ka dyan, pwede tayo uminom ha. I always drink when I'm recording. Water muna. Para ayos, healthy. Brother. Alam mo, kanina tinitingnan ko yung yung Batangas Armory eh. Napakaganda ng mga project mo. Oy, thank you. Gaano katagal mo na siyang ginagawa? 10 years. 10 taon 10 years. 10 years. Actually, more than na nga eh. Nagsimula ako late 2007. Paunti-unti. Pero by that time, syempre, bata pa, 7 years old. During that time, ang nangyari sa akin, cosplay. Okay. So, nagsimula ako sa wood carving. Wood carving. Pero sige, kwento mo nga sa akin kung paano nag-evolve, paano ka nagkaroon ng, diba? Speaking of cosplay, so simula tayo sa wood carving kasi di naman pwede yung legit agad na bakal, diba? Kasi nakakatakot pag yung bakal yung dala mo agad sa cosplay. So I have to make wood na props. So during my days in Ateneo de Naga, pinapanood sa amin yung The Last Samurai. So, napanood ko dun yung part na may Japanese bladesmith na gumagawa ng katana. So, from there, sabi ko, gusto ko gumawa din ako. Kasi gusto ko din ng katana. Doon ako nagsimula. So, tumagal, napalubog ako lalo sa hobby na nag-research ako ng kung ano ba yung basic tools. Kasi ang pumasok sa isip ko noon, yung mga medieval era na bladesmith or late 1600s bladesmith, wala sila masyadong wala silang power tools eh. Napaka-basic ng tools nila na during that time, yun lang talagang kaya nila na all handwork. So, sabi ko, ano yung mga basic na kailangan ko? At least, may tulong man yung modern tools. Konti lang kasi by that time, student pa lang naman, walang masyadong pambili ng mamahaling machinery and tools. So nagsimula ako na mag-seryoso dito around 2008. Bumuo ako ng pinakauna kong forge. Actually, hindi pa nga forge yung tawag dun eh. 2 lata lang ng ice cream na 1.5. As in lata. Nagpatong ko, yung sa taas may butas. Sa baba, para lang sa hangin, tapos may blower. Tapos, pampalakas na ng apoy ng baga, ng uling. Doon ako nagsimula. Sa basic setup na yun, hanggang sa in-evolve ko na lang ng in-evolve kapag nakakaipon or kapag nakakapera, especially pag Pasko, pag binibigyan ng papasko na pera. So, binibili ko ng gamit. Yun, doon ako nagsimula. Okay. Alam mo, curious ako sa sa growth naman ng community ng mga forgers sa Pilipinas. Kasi, alam mo, napansin ko, ang dami na ngayon eh. Ang dami ng group sa Facebook. Sobrang dami. It wasn't like that even 5 years ago di ba? 5 years ago, hindi pa ganyan eh. Nung 5 years ago, parang nagsisimula pa lang maglabas ng isa yung mga bladesmith. Pero, ang ko dyan, ang curiosity ko is, paano siya lumaki ng ganyan yung eksena na yan? Ano kaya mga triggers niyan? Syempre may social media, 'di ba? So, social media yan? May tulong yan. 'Di ba? Pero para sa akin siguro yung mga let's say mga nauso Forge in Fire, 'di ba? Yeah, Dagmar Queda, no? Oo. Tapos si Ryu Lim. So,
inspire siya ng mga tao, nagsimulang lumobo since na Forging Fire, may knife, ganito, test. Kasi masaya naman talagang gumamit ng knife. Wag lang sa masamang bagay. Pero, let's say, mag-cut ka ng water bottle or certain targets. Parang, kumbaga, parang competitive shooting. Ngayon, may fun shop na tayo dito sa Pinas. Masaya. So, kaya siguro, naglabasan na din na sa ganito, may mga nakilala na ding panday, naglabasan sa isa-isa hanggang sa gumawa ng isang community sa Facebook. Like, Knife Makers Philippines. Madami na kami doon. Ang dami na, 12,000 ah. Oo, Tapos madami na doon. tinignan ko kanina, in the last week, meron ka 89 new members. Wow. Madami. Diba? So, nag-accelerate siya, no? Sobra, yun nga yung nakakatuwa eh. Kasi yung plano namin talaga dati ni Ryu, nung nagpandayan sessions kami last 2016 dito sa Batangas at sa Palawan. Gusto namin mabuhay yung community ng mga panday. Diba? Kasi yung mga panday, yung mga sinuunang panday, kung wala yung sinuunang panday, hindi tayo ganito ka-innovative ngayon eh. Walang magiging gamit na mai-invento. Diba? Ano yung pandayan sessions? Yun yung ginawa namin dati ni Ryu na parang charity work sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang trabaho. Kumbaga parang isang option para, let's say, natuto kayo magpanday at meron kayong isang bagay na pwedeng pagkakita. Si Ryu is also an admin or a business partner? No, he's the Fortune Fire Champion, Season 1, Episode 3, Viking Battle Axe Challenge. Wow. So this guy, sorry, kulang yung alam ko sa community. I'm just an interested, ignorant guy. So this guy, paano mo siya naging tropa? Nagka-chat kami sa Facebook eh. Doon na nagsimula. So teka, napag-usapan challenge, namin na, etong challenge kung saan siya nag-champion, this one is, this is a competition where? Forge in Fire, US. Ay, yung Forge in Fire mismo? Yes. Wow, and this guy's Filipino? Si Ryu, is he Filipino? Pinoy siya. Pinoy. Where is he based? Right now, I think he's in Pennsylvania. Pero ano yun, pumunta siya dito, tapos nagkaroon kayo ng ganung project? Pumunta siya ng Pilipinas, tapos nagkaroon kayo ng project? Kasama din doon, binakapan kami ni Miss Lani Llamido. Okay. Alam mo yung balik lang ako doon sa community. May titignan akong post kasi kanina wherein you showed your workshop, tapos you asked them to show theirs. Yep. Ang daming nagpapanday. Sobra. Kaya nakakatuwa eh. Nakakatuwa talaga. Paano ba magsimula? Kunyari, ako na wala akong hindi ako marunong basically, di ba? May konti akong knives collection, binili ko sa Poso Rubio, sa Sword Rubio. Pero iba yung bibili ka lang doon sa gagawa ka di ba? Although I can imagine there are those na nagsimula mangolekta tapos naaliw. Tapos gumawa na, di ba? Pero how do you start? How do you start kung sakali? Paano ka magsisimulang mag-forge? Halimbawa, yung mga gamit, saan ba nakakabili? Saan ba kailangan mong gamit? Sa simula, magdo-drawing ka muna para ma-conceptualize mo yung ideal blade mo. Ako muna kasi ganun yung ginagawa ko eh. Ini-sketch ko muna, bini-visualize ko kung paano ko titiranin yung blade. Para pag linipat ko sa bakal yung process, may guidelines ako. So yung sa simula naman, sa forging na gamit, nagsimula ako stock removal lang. So angle grinder, yung common na grinder na nakikita natin, nabibili, basic forge para painitan mo yung bakal, ma-normalize, ma-heat treat, then ma-harden and temper. And then bunch of sandpapers and polishing or sharpening stones. Yun yung pinakamadali. So you don't need a lot of money para simulan. Actually, compute natin. So grinder is around 2,000 to 3,000. Mga gagastos ka lang siguro around 5,000. Wow, Makakapagsimula ka na.
Eh, yung forge, saan nabibili yun? Gagawin mo. Yung forge, hindi yung para pang blacksmith, yung, di ba? Yung talagang, kung saan mo pinapalo-palo, di ba? Ginagawa Anvil yun? yun. Yung Anvil yun. yung papaganon na Oo. na linalagyan mo ng uling para umapoy, yun yung forge. Yung bakal na papaluan mo, yun yung anvil. Which is, kung kasama yung anvil, siguro more or less 10,000 budget. Magandang anvil na yon. Pero saan ka bibili ng anvil? Hindi ko kasi alam eh. Saan binibili yan? Ako, pwede, para sa akin kung medyo tight budget, maghanap ka lang ng makapal na na bakal sa junk shop. So, yun, pwede mo na siyang pagpupukan eh. Sa basic So, pag kumita ka na or makaka-upgrade ka na, doon ka palang bumili ng anvil. Kasi, sabi nga nung nagturo sa akin, si Marvin Doherty, na nung nagsisimula pa lang ako, you don't need a lot of tools eh. Sabi niya gano'n. Though, Amerikano siya, nagchat-chat lang kami sa Facebook. Sabi niya lang sa akin, maging resourceful ka lang, makakagawa ka ng isang bagay. Yun yung magandang tinuro niya sa akin. Napakaganda yung tinuro niya. No? Hindi kasi tama ka eh. Ang anvil, basically, ang silbi niyan, it's a stable, solid matter for you to pound on the metal, di ba? Mm-hmm. Parang ganun siya eh. Pero tama siya, no? Tama siya. So that alone siguro yung reaching out to experienced bladesmiths. Ano siya eh, resourcefulness siya eh. So nung nagsisimula ka, sino-sino mga nilapitan mo? Actually, dito wala akong nakita eh. Pero may naging kaibigan ako dito, hindi ko lang na-name drop. Kasi hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan niya. Kasi nakalimutan. Okay. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. De, joke lang. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. Pero bago ko siya Noipi ba makilala. yan? Ha? Noipi ba yan? Noipi? Pinoy. Actually, kaming dalawa yung magka-chat dati pag tulog yung mga Amerikanong nagtuturo sa akin. Kaming dalawa yung magka-chat. Tatanungan kami kung anong mga project naming bago. So, yung mga nilapitan ko dati, unang-una, si Marvin Doherty. Siya talaga yung nagturo sa akin ng basic. Siya yung nagbigay sa akin ng, siya yung naging foundation kung ano ako ngayon. Siya yung nagturo eh. Kaya ang laki ng pasasalamat ko, nakilala ko yung tao yun. Sobrang bait. Siya ngayon, ex-veteran siya na military sa US. Wow. Hindi siya madamot Hindi siya madamot sa knowledge. Hindi siya madamot. Tapos, si John Smith, isa pa ding nagturo. Tapos, Walter Sorrells, then Pavel Wolf, mga nakakausap ko dati pag nagpapaturo ako or humingi ako ng enlightenment. So, sino pa ba? Basta madami. Pero yung mga sinabi ko, sila talaga naging foundation, lalong-lalo na si Marvin Doherty. Galing. Pero alam mo, 'di ba, ang dami ng pages, ang daming groups about knives, whether you're a forger or you're a collector. Tapos unti-unti, forger parang yung forger hindi siya yung gumagano ng blades. Alam ko yung forger naggagawa siya ng fake na signature. sorry, bladesmith, sorry my mistake. So you have collectors, you have bladesmiths. Ngayon, dahil madami na ang communities, so it brings to awareness yung mga yung mga matatagal ng panday na Pinoy. Kasi nagkalat din siya sa buong Pilipinas eh. At least na-observe ko when I take a look at, when I do my research, di ba, when I search it on the internet. What is the reason kaya na hindi ka nakahanap ng local guy during that time at mas marami pa yung foreigners? Siguro during that time hindi pa nila masyadong ginagamit ang social media to communicate with other bladesmith. Possible kaya na, kasi ako when I imagine a Filipino na bladesmith, hindi ikaw na-imagine ko eh. Kasi you seem like a modern Filipino. Isa pa, bata ka pa. Hindi na-imagine ko isang matanda na nasa liblib, nasa baryo.
Tapos gumagawa ng balisong, ganyan. Di ba? Halimbawa, nasa Batangas ka, maraming gumagawa ng balisong. Ano imagine ko, ganun. Not you. Di ba? So, possible kaya na, na ang mga panday sa Pinas dati, bago nag-usbungan itong mga communities na ito, na malamang ikaw nagsimula o isa ka sa mga nagsimula, hindi kaya ito ay mga matatanda na pinas-on lang from generation to generation ng knowledge sa pagpapanday. At tulad ng sinabi mo, kaya hindi mo rin sila mahanap noon kasi wala naman silang pakialam sa social media during that time. They just do what they do, try to earn a living by having a stall and sell their blades. Anong doon? Anong opinion mo doon? Ano ang observation mo? Ako yun lang ang observation ko based on our discussion. Yung observation ko doon, since nga sabi mo, matanda na pasa-pasan lang from generations to generations. Ang napansin ko, syempre sa generation ngayon, kukunti na lang yung mga bata na tatanggap ng pagpapasahan ng mga nakatatanda sa kanila. Kaya siguro, kukunti din yung naglalabasan dati na panday, di ba? Ano ibig sabihin? Parang ano ba? Ang tingin mo ba dyan parang kinapos sa interest ang, let's say, ang next generation nila? Oo. Posible yun, na kinapos yun sa interest. Tama. Kasi in a way, like yung pinag-usapan natin kanina, nagdamihan lang din naman yung mga communities nung sumikat yung Forged in Fire, di ba? So malaking nagagawa ng media, and that makes a lot of sense. Alam mo, the other thing na gusto kong malaman is this a lucrative business or career to do? What do you think about that? For me, I don't really consider it as a business, although there's an income. Para sa akin kasi, yung ginagawa ko dito, I just enjoy it. Hindi mo pinipressure sa sarili mo na kailangan gumawa ako ng 10 sa loob na isang linggo. Sa totoo lang, papakita ko, mas gugustuhin ko pang, nahulog yung isang part. Gumawa ng isang gantong piraso na ganito yung quality. Wow. Yan yung quality. There you go. Kahit matagal, pag pinasa ko sa client ko, matutuwa siya. And of course, masaya din ako kasi proud ako dun sa natapos ko na blade. So what makes a good blade? Patience. Oh. So yun ang simula. Patience. That thing that is intangible. That thing that is intangible, patience is an abstract thing. It's you can say na patience is when you're tired but you're not quite there but you have to keep on doing it. Pinsan siya ng disiplina. It's not exactly what you see on the blade itself, but it's what makes the blade. Attention to details, isa pa yun. Kasi one missed detail, pwedeng sumabla yung blade. And of course, knowledge. Para kung dapat alam mo yung ginagawa mo, bawat hammer strike, bawat daan sa grinder, bawat painit ng bakal, dapat alam mo din. Kasi pag nasobrahan din sa init ang bakal, na bawalan sila ng carbon paunti-unti from every heat, lalo na pag sumosobra talaga yung init na halos kulay puti or dilaw na. Anong role ng carbon sa blade? Ang carbon, siya yung important part ng steel para ma-harden mo yung steel. Kasi pag walang masyadong carbon yung steel, parang listed siya kasi hindi siya tatalas. Or tumalas man siya, madali siyang pupurol. I get you. Then natutuwa ako kasi alam mo, may kikwento ako sa'yo. Nung back in 2015, so nahilig ako mag-e-commerce. Until now, I do e-commerce. I have a website. Although I sell martial arts classes. I'm part of Karate Fitness Manila. So, but anyway, going back to 2015, I thought of selling outdoor gear. Ang consultant ko pa niya si Paolo Patawi kasi siya yung mountaineer talaga . So,
habang nagbebenta ako, what I did was I sold everywhere in the world, primarily in the US, Canada, Western countries. Through drop shipping sa AliExpress ang bumibili, binibenta ko sa mga kano. So, dahil nagbebenta ko outdoor gear, nakita ko yung mga knives. So, tinesting ko lahat yan kung ano-ano outdoor gear. Bag, yung mga tent, yung mga, yung pang-filter ng tubig para kahit madumi, maiinom mo. Tapos knives, survival knives, ganyan, mga tactical flashlight, yung mga ganyan. Nakita ko may oportunidad sa sa knives kasi binibili nila So, ginawa ko, nag-concentrate ako sa knives. I probably sold siguro at a minimum 300 units, 300 pieces of knives in siguro mga sabihin mo na may trial and error period rin kasi ako noon So sabihin mo na in 6 months. Tapos what happened lang doon is si Facebook nahuli niya na marami akong binibentang kutsilyo. Sabi niya bawal. Deadly weapon daw. Hindi ko pwede kasi nag-advertise ako So I spend in a day, nung kasagsagan niya, I spend 10,000 pesos in a day for advertisement, and then I sell 35,000 pesos. Tapos 15,000 doon yung knife na binibili ko, tapos 10,000 yung yung ad spend ko. So meron akong 10,000 every day. So nagkataon pa niya, ang pinakamalupit niyan, meron ako isang linggo na nakabenta ako 60,000. Ang profit ko 60,000 in a week. So kinalkula ko, sabi ko, kung magtutuloy-tuloy ito, mas malaki pa ito sa kinikita ko sa kumpanya monthly. So pwede na ako umalis pag magtuloy-tuloy ito. Guess what? Hindi siya nagtuloy-tuloy. Nahuli ako ni Facebook. Ay, live mo sa mga Facebook. So nahinto. Pero anyway, kaya ko lang siya nakwento kasi doon ko nakita yung yung passion ng mga tao, especially the white people, the Western people, they love knives Marami diyan mahilig sa kutsilyo talaga. So maraming collector. Yung binibenta ko, bumili rin ako ng binibenta ko kasi I actually sold them without even seeing it So eventually, later on, bumili rin ako para makita ko yung binibenta ko sa China. Basura siya actually Basura. Pero hindi ko siya alam. Oo, kasi, what do you expect, di ba? Hindi naman yun, mass production yun It's not like yung kung paano mo siya ginagawa di ba? So, I realized napakalaki pala ng demand doon. Talagang ang daming kolektor sa buong mundo. Kaya actually, nung tinitingnan ko how much this community has grown, tuwan-tuwa rin ako talaga. At saka ang knife sa kanya. Kaya kung tatanong yung carbon, meron pa mga ano. Yeah, go ahead. Go ahead. Speaking of yung knives, it plays a very huge role sa buhay ng tao Hindi lang naman kasi, yun nga, lilinawin na din natin kasi yung iba na walang masyadong alam, pag nakita kang may kutsilyo, kahit nasa bulsa mo, sasabihan ka agad, sinong papatayin mo? Diba? Correct, which is wrong. Oh, exactly. Tama yan. Parang tanga talaga. Minsan nga may nagsabi sa akin, sabi niya, "Uy, Ram, ba't ka may kutsilyo lagi? Sinong papatay mo?" Sagot ko siya, "Gago ka ba? O tanga lang talaga." Ginanon ko siya. Correct. Kaibigan ko siya. Yeah. Understand. That's okay. Ignorante, di ba? Oo, ignorante. And-explain ko sa kanya na may knife ako just in case may mabangga na naka-seatbelt na hindi magal yung seatbelt. Wala ka agad makukuhang gunting. Paano kung wala ka agad makukuhang gunting? At least, kung may knife ka, you can help to save a life. Hindi naman, sinabi ko din sa kanya na, hindi naman porke may kutsilyo, mananaksak na agad. It depends on the people. Di ba? Correct. At saka yung paggamit ng kutsilyo is a last resort for me. May paa ako, pwede akong tumakbo, pwede akong iwas sa away.
Ba't ko gugustuhin makipag-away? At saka napakaduming gamitin ng kutsilyo sa tao. Ang dami mong pagdadaanan doon. Diba? Hindi, tama yan. Alam mo, yun nga, babalik ako sa kwento ko sa Facebook, Kalabang ko yan eh. Kinalaban. Hindi, inappeal ko yun kasi to me, like you, especially you, because you know knives, di ba? You're a bladesmith. You're a pioneer in the Philippine bladesmith community. So, ikaw, at least ikaw maintindihan mo ako kapag bakit ko, when I tell you na inano ko sa Facebook, inappeal ko siya, I told them na I'm not selling knives or I'm not selling deadly weapons. I'm selling a survival tool because in fact it's a survival knife. I only sell two things: survival knives and what do you call this? Survival knives and I forgot the utility what I call the other types of knives that I sell. It slipped my mind. Tactical knife. May tactical na yun eh. Uh-huh. Pero basically, para sa akin, it's a survival tool. Just like what you mentioned. Kunyari, may aksidente, knives can do you wonders di ba? Aside from, yung mga maliit na gamit niya na you can open a bottle with your knife. It can help you cook, di ba? At saka, pag na-stranded ka sa bundok, di ba? Wala kang knife. Wala kang kahit ano. 10. Kung may knife ka or other bladed item sa inventory mo, sa bag, pwede kang makapag-fabricate ng, let's say, makeshift na 10 or makeshift na bubong gamit yung mga natural resources. So yun nga, it's also a tool for it's also a tool for hobbyist di ba? If you're into outdoors, kailangan mo ng knife. Tsaka sa bahay, sa kusina. Yes, diba? yes, exactly. Para-parehas lang naman yung purpose nila is to serve you sa utility at saka sa survival. Hindi naman porke kakaiba yung itsura ng knife, pangpatay na agad ng tao yan. Correct. Yung mga knives mo, yung mga clients mo, are they all in the Philippines or do you have clients outside the country? No, I don't. I only have one client outside the country, si Tim Murphy. But most of my clients nandito sa Pinas. Kaya mas nakakatawa kasi yung alam mo yun, parang nagsisimula na sila talagang tumangkilik sa mga locally made. Kasi correct. Nangyari yun na talagang madaming viewers na gustong na local talaga yung maker na gagawa nito, alam mo yung community lalo ng pagpapanday or ng mga panday, mas may chance na mabuhay ulit, umusbong ulit. Tama. Yung client mo outside the country, paano kanya na-discover? Nasa Filipino blade enthusiast din siya. And may asawa siyang Pinay, so pumupunta siya sa Pilipinas from time to time. Nagbabakasyon. Galing. Pero alam mo, Ram, napakalaking industriya nito tsaka ang laking market nito globally. Globally. Sobra. I think one of the good things na na pwedeng maging direksyon for local bladesmiths is bringing the products and the craft, bringing the craft outside the country because it's like an industry in the Philippines na maraming pwedeng makinabang At saka ang medyo mahirap lang talaga is maglabas ng product mo, mag-ship. Kasi there's a friend of mine, he sells balisong, 'di ba? Tapos sinubukan niya nag-ship nagpapalabas siya ng mga blades. So yung iba sa US, yung iba sa Canada, pag minsan daw dumadating kahon lang tapos may lamang bato. So nawawala yung blade. Nawawala yung blade. Bakit? Tapos paano yung siniship? Ha? Paano yung siniship? Ano yan? Alam ko, ang ginamit niya post office yata yun. Yun yung sinabi niya.
Okay. Pero bad trip yun, ano? Bad trip. May- Kasi matanda na din yun. So, magpapadala daw siya ulit ng date. Mhm. Paano kung mawala ulit? Ang laking lugi Kaya sa nga. kanya. May solusyon na ba siya? Hindi ko pa siya ulit nakakausap. Kasi pandemic, naka-lockdown eh. Correct. Taga Batangas ka ba talaga? Oo, taga Batangas ako. Ayun o. Ano yan? Batangas Armory? Oh, 100% Batangas made. Do you sell that shirt? Currently sold out na siya. Talaga. Sayang, I want to buy eh. Diba? So ano ka pala, sa Ateneo Dinaga ka pala nag-college, ano? Hindi, drop out ako doon. Sa Ateneo Dinaga ka pala sumubok. Sumubok lang. Nagtapos ako sa Makati. Really, Lumipat ako ng Makati course, pero different course name. I thought, ano ba yan? Do you think na, are you one of those people na yung tingin mo, school is not for you and you want to do other more exciting shit? Ganun ba? No, I'm the kind of people na I think corporate business or corporate work is not for me. And I'd rather do some shit. That's good. Ako, Yeah. I'm with corporate. I've been with corporate for 20 years and I don't think it's for me. Yeah. Ang daming BS sa corporate eh. Ang daming toxic eh. Di ba? Oo nga. Totoo yan. It's for people who, well, the truth is, it's for people na they can live with the politics, di ba? Mm-hmm. Because there's a lot of Ayoko ng politics. Yeah, ako rin eh. Pero, dito kasi ako, dito ako napadpad eh. Pero ang dami kong interest. Isipin mo na, I have a day job, pero ginagawa ko to twice a week. May iba akong may interest eh. It's just that, you have to, may mga bagay na kailangan mo gawin for practical reasons. I have kids kasi, corporate job brings food to the table. Tsaka marami na ako sinubukan na hindi umubra. So bumabalik lang ako doon sa umuubra. Like I started restaurants. Nakatatlo na ako, hindi siya umuubra. So tapos yung knife, hinarang pa ni babalik Facebook. lang ako. Yun, hinarang pa ni Facebook. Marami kong kalaban eh. Pero hinahanapan ko lang ng mga pwede ko gawin na nag-enjoy ako. Like this one, di ba? Kasi Ram, actually, ang maganda dito sa podcasting, excuse siya para kontakin ko yung mga taong gusto kong makakwentuhan. Sayang, dapat sinabi mo pwedeng uminom. Pwede akong kumuha ng maiinom dun eh. Hindi, huwag ka mag-alala. I hope pwede tayo mag-part 2 sa susunod. Walang problema. Si Paolo, imbitahin ko para masaya-saya ang kwentuhan, di ba? Kasi marami pa tayo actually pwede pag-usapan. Mm-hmm. Gusto kong itanong sa iyo yung nabanggit mo na may mga espiritu doon sa shop mo. Kwentuhan mo naman ako. Sayang, hindi tayo doon nakaseta. Parang last week. Mga 10:30 p.m. Nalimutan ko to sa shop. Ito yung isa kong napakatagal na work in progress na dapat i-release ko ngayon. So nalimutan ko to sa shop. Wala pa siya nito. Ito lang siya. Yan. Mm-hmm. Nakaganto lang sa lamesa. Sabi ko, ay baka kalawangan, kailangan kong kunin. So around 10:30 or something, parang mga 11, mga ganun. Dala ko yung flashlight ko. Ganun ako. Hindi ko na binuha yung ilaw kasi nakita ko lang agad. Paglagpas ko dun sa belt sander ko, may kumalabag. So akala ko baka pusa or something. Pero pag harap ng ganun, wala namang tao or walang kung ano, may gumanito. What the parang, fuck? Exactly. Then, 2015, I think, mid-month ng November. So, inaabot ako dati ng alas 12 ng gabi sa shop. Alas 12. Kasi masarap eh. Can imagine. Tsaka mapuno. Wala pang mga ilaw. So, solemn ka. Apoy lang ng pugon mo yung nakikita mo. Pretay na.
nagpapainit ako ng gantong bakal para malambot, para lumambot. Para kinabukasan, pwede ko siyang ipay. May naglalakad sa bubong. The fuck? Walang aakyatan yun. Kasi yung sa likod nun, yung firewall nun, as in flat, wala kang tutungtungan eh. Oh. May naglalakad. Sabi ko, paano kung pusa kaya to? Wala. Imposible naman pusa kasi ganun Ang yung lakas! yung wala ka. Ang lakas! So ano ang ginawa ginawa mo? Hinahanap mo ba? Yung espada na binababad ko sa uding para lumambot din, nagbabaga pa yun, kinuha ko. Tapos pinashlight ko siyang ganun. Sabi ko, oy, kung sino man dyan, baka kasi magnanakaw eh. Lumabas ka dito. Wala eh. Walang lumalabas eh. Tapos nung, pagtalikod ko na dun sa tinatayuan ko, may bumagsak. Parang, alam mo, parang hangin ang bumagsak. Sobrang bigat. Tapos pag flashlight kong ganun, mga 25 feet away from me, ganito kataas. Ganyan tayo yung dalawang ilaw, parehas dilaw. So, mga around 8.5 feet ang tangkad niya sa tansya ko. Then, yellow lights na dalawa. Yellow so, lights? Malay mo, mata yun. Diba? Kasi flashlight ko eh. Yun lang yung So, nag-reflect sa akin. hindi mo siya makita ng malinaw. Hindi mo siya makita ng malinaw. Actually, wala eh. Yun lang talaga eh. Parang, Yun lang yung parang talaga, mata ng pusa. Oo. Diba? Ako naman, I'm into paranormal shit eh. I believe it. Kasi I can see sometimes. Okay, ano yan? Since when? Bata ka pa? You have a third eye? I think I have, but I hope I don't. Hindi kasi nakakatakot yan. Tsaka baka hindi mo makontrol. Normally, people who have that can't control it eh, di ba? So they see them everywhere. Nung around grade schoolers, grade 2, grade 3, madalas akong makakita talaga. Mga ganung panahon. So, anong mga nakikita mo? Anong mga nakikita mo? Babae na hindi mo kita yung mukha. Tapos mga bata na naglalaro na tumatago sa pader. Like what? Parang, bakit? Maganda yan. Maganda ka na yan. Nakakapraning. Kaya, pero magandang kwentuhan eh. May kaibigan ako na sabi, pag may blades ka daw lagi, hindi ka nila lalapitan. So, baka ngayon, kaya hindi na masyadong nilalapitan kasi lagi ako may dala. Could be. Oh. Tama. Sabi daw nila, parang paniniwala, old beliefs. Na pag may blade ka, hindi ka, magpakita man sila sa'yo, hindi ka nila in-harm. So, I can't believe it kasi pag minsan may talagang kumakalabit. Nasa shop na ako nun, may kumakalabit. Tapos minsan may papatong ka na gamit. Paglingon mo, wala na yung gamit doon, nasa ibang lugar na. Ganun sa shop. Ang shop mo is near your house? Is it within the compound of your house? Ganun ba? Nasa likod lang ng bahay. Pero, ang pumapalibot sa shop ko, puro puno. Malalaking puno. Saan ka sa Batangas? San Pascual. San Pascual. Okay. Malapit ba sa city yan? Pupunta ako ng Batangas eh. Malapit kami sa Bawan. Malapit sa Bawan. Bawan. Pwede mo siyang ma-waste. Batangas Armory. Lalabas siya sa Batangas Waze. Armory. Oo. Meron ka ba? Meron ka bang workshop soon? Nagtuturo ako ng bladesmithing. Really? So, paano? Kunyari ako interesado ako. Paano ang enrollment? Lalo ngayon lockdown, naka-post ba siya? Hindi naman. Yun nga lang. Pag lockdown, kasi kailangan mo talaga hands-on eh. Hindi ako magtuturo magbibigay ako ng tips online, pero hindi kita tuturuan talaga ng pulido online. Kasi para sa akin, yung ma-experience mo yung isang bagay, that's the best teacher. Yung words na sinasabi ko sa'yo is more of guidelines. Pero ikaw, nagagawa ka mismo, that's the best teacher. Okay, so you have to wait until the lockdown is over bago ka tumanggap ulit na estudyante. Ganun ba? Actually, ang daming gusto magpaturo na mga taga dito din sa Batangas. Siguro, nainip na din sa lockdown. Kaso, hindi naman pwede. Kahit may income ka sa pagtuturo, it's still better safe than sorry.
Oo nga, kaya Kasi nga, kaya ang nga hirap eh. eh. Pero yung ano mo, yung workshop mo, ano yun, gaano katagal yun? Depende sa progress ng ng pagpapanday. Kasi ang ginagawa ko, mas maganda nga one-on-one eh. One-on-one Oo. sessions eh. Para mas tutok kaysa 5 yung tuturuan ko, hindi naman sila makakagawa lahat. Correct, Kasi correct, correct. sikip yung shop. And then, Pero, limited pero yung kung gamit. one-on-one, kaya ba yan ng isang araw? May matututunan na? Ayun. Kung Oo! one-on-one, kaya na yun? Meron na Meron. matututunan? Oo. Actually, si Pilo nga eh, yung estudyante ko, shoutout nga pala kay Pilo. Unang araw pa lang, nakagawa na agad siya ng knife. Galing. Tsaka kay Paco. Estudyante ko sila parehas. Sounds interesting, Ram. When all of this is over, when all of this is over, papaturo ko, mag-enroll ako sa'yo. Tapos mag-enroll ako. Yeah, man! I'm looking forward. Masaya yan. Kasama si Papa Paulo. Si Pao, Oo, imbitahin ko si Paolo. Sabihin ko sa kanya. Actually, may blade pa nga yun sa akin eh. Ilang taon na ba yun? 4 na taon. Hindi ko pa natatapos. May isa na ako natapos. Pero sabi ko sa kanya, patience lang. Kasi pag maganda yung mood, tapos nasa momentum tayo, maganda yung kalalabasan ng blade. Sabi naman niya, no may problem. Ganun Oo. Astig. Napakabait ni Papa Pao. Sobra. Oo naman. Oo, sobra. He's a good friend eh. Kapag tapos na yung lockdown, mag-enroll ako, sama ko si Paulo. Pero kahit hindi siya pwede, kasi nasa Kawayan sa Bela yun eh. Ako nasa Manila na ako ngayon, mas madali for me eh. Basta kapag tapos na to, men, enroll ako. Interesado akong matuto eh. Napakagandang hobby niyan. Di ba? So, magagamit mo siya sa survival din. Oo, totoo. At saka yun nga, I'm into martial arts eh, di ba? Ngayon nga, I just got my arnis sticks. Meron akong pinag-aaralan, Estocada de Campo. Anong discipline mo sa martial arts? Karate, although hindi na ako masyado nagkakarate ngayon, pero gusto ko rin bumalik. Pero when I was Ako Kung Fu. Really Kung Fu Mulutan, Inam. Gagawin natin yan pagkatapos mo akong turuan kung paano gumawa ng blade. Ayos. Hindi, pero anyway, ang gusto ko sabihin kasi kasama sa Filipino martial arts ang fighting with knives eh. So, gusto kong pag-aralan lahat 'yan, di ba? So, yun nakakatuwa. Kasi yung iba kasi ginagawa nila, nagfo-forge sila, pumupunta sa shop, tapos nagfo-forge, gumagawa ng something kahit hindi knife, just to meditate. Just to channel the negative thoughts or energy that they have. Oh, that sounds cool. Kaya nakakatuwa eh. Sabi ko, okay itong ginagawa ng mga to ah. That sounds cool. Oo. Magagaling. Magaganda yung intention nila na gusto nila matuto or sometimes meditate. Nakakatuwa. Correct. Okay. Ram, it's been 48 minutes. Alam mo, 30 minutes lang to lagi pag sinasabi ko, pero lagi ako lumalampas. Lalo na pag nag-enjoy ako. Pero I promise you, when the lockdown is done, I want to learn. I'll go there and learn how to become a bladesmith. I appreciate you accommodating my request. Gawa tayo part 2, sama natin si Pao kasi marami ring magandang kwento yun eh. At the end of the day, the podcast is really to draw stories and possibly inspire people to do, amazing stuff. Like blades. Blades. At saka, mumu. Oo nga eh. Tuloy natin yung kwentuhan tungkol sa mumu, pare. Kasi kwentuhan mumu next time. Ayos. Have a good night. Have a good night. I'll share you the link when I have edited the episode. Salamat. I enjoyed it. I enjoyed the conversation. Thank you. Bye.
was fun, as usual.